majesty. In your wings, so Lord, I find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkest hour, strengthen me. You took away the blindness, now I see. In your sanctuaries where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Yes, Lord. Every song I sing proclaims your glory. Every prayer that take reflects your majesty. In your wings, so Lord, I find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkest hour, strengthen me. You took away the blindness, now I see. In your sanctuaries where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Oh yes, just keeps me going. Hallelujah, just keeps me going. Humihingi, naghahanap, kumakatok sa iyo o dinggin mo, Panginoon. Pagsamo ko sa iyo, pagkat tanging ikaw nakakaalam. Kami na iyong lalang, pangako mo ay kailangan. Dinggin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, magpakailan pa man. Naghihintay, umaasa sa katugunan mo. Lingapin mo kami ngayon. Daing namin sa'yo, pagkat tanging ikaw makakagawa.
at pagbabago sa aming buhay. Hingin mo ang sabi ng Diyos, Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Magpakailan pang di ko naisang mapahamak ka. Hindi ko naisang maghirap ka. Dakila ang pag-ibig, inialay ko sa'yo. Sa'yo. Totoong aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Totoong aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Mapagkailan pa man. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. We praise your name, Jesus, all day and every day. Hallelujah.
was broken, now fixed. A chance was given, I'm here. I don't wanna be out there, I just wanna be with you. Your grace was offered to all, and I responded, I'm on. I don't wanna be out there, I just wanna be with you. I stumbled, then I stood, I overcame because I wanna be the one who makes you smile. I wanna live to be your delight, to be the reason of your greatest sacrifice. My life was broken, now fixed. A chance was given, I'm here. I don't wanna be out there, I just wanna be with you. Your grace was offered to all, and I responded, I'm on. I don't wanna be out there, I just wanna be with you. I stumbled, then I stood, I overcame because I wanna be the one who makes you smile. I wanna live to be your delight, to be the reason of your greatest sacrifice. Don't wanna be the one who always fails, I try to do according to your will, 'cause I'm the reason of your greatest sacrifice. I wanna be the one who makes you smile, I wanna live to be your delight, to be the reason of your greatest sacrifice. Don't wanna be the one who always fails, I try to do according to your will, 'cause I'm the reason of your greatest sacrifice. 'Cause I'm the reason of your greatest sacrifice. Now I'm the reason of your greatest sacrifice. O Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa dakilang araw na ito na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat again for this wonderful privilege, Panginoon, na makapakinig ng salita mo. Patuloy, O Diyos, ikaw po, Panginoon, na manguna sa bawat isa po sa amin. Hayaan mo, Panginoon, O God, na yung Holy Spirit mo ang siyang mag-manifest or kumilos po sa buhay ng bawat isa po sa amin na nandirito. At hayaan mo yung spirit of conviction mo ang dumali po sa amin, Panginoon, O God. At dalayan ko, Panginoon, kung sino man na may sakit, pagalingin mo. Kung sino man na nangangailangan, Panginoon, ay i-bless mo, Panginoon, O God. Kung sino man, Lord, na nalulungkot, na di-discourage, ay encourage mo sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Gamitin mo yung abang lingkod at hayaan mo, Panginoon, ng kalooban mo lamang ang aking masabi. At ikaw lamang po ang maitaas sa lugar na ito. Wala na pong iba. Because you are stronger and greater than any other. Maraming salamat. We claim the victory in our lives today. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. So anyway, maraming salamat po sa ating Panginoon. Salamat again for this opportunity once again na maggamit ng Diyos para makapaghayag ng kanyang pong kabutihan. At ganyan po sa ating beloved Bishop Lou and Pastor Norma for allowing me to stand before you. Of course, sa ating pong mga elders, sa mga diaconates po natin, sa mga leaders po natin, maraming salamat sa suporta po ninyo. At sa lahat po ng kapatiran po na nandito. Talaga naman mga kapatid, kahit saan po tayo dalhin, nandyan po yung suporta po ninyo at damang-dama po namin ang suporta po ninyo. Kaya with that, maraming salamat. Of course, on behalf of our family, on behalf of the whole main church, na head po ng ating pong beloved Bishop. Maraming salamat. So if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of Matthew, chapter 15, verses 22 to 28. Ang sabi po rito, "And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, 'Have mercy on me, O Lord, son of David.
My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Verse 25. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. So our topic is entitled, The Children's Bread. Makakaupo na po tayong lahat at paspasan ng Diyos sa mga talatang binasa po natin. Okay, so brothers and sisters, hindi po kaila sa inyo yung mga feeling po ng mga tao na sa panahon po natin ngayon, halos lahat yan pare-parehas po. Ang iba po, natatakot. Ang iba, nag-aalala. Ang iba naman po, nababagabag. Dahil po nung pumasok po yung global crisis, yung global economic crisis na tinatawag. It's been 3 or 4 years actually. More than na po yan. Mas lalo lumawa nung nagkaroon po ng pandemic. So karamihan or halos lahat po ng tao, yan ang iniisip. Aayos pa ba ang mundo? Aayos pa ba ang Pilipinas? Kaya marami po ang nababagabag. At hindi lang po sa atin, kundi sa iba pong mga bansa pa or sa buong parte po ng mundo. At naniniwala po ko na hindi po yan ang plano ng Diyos po sa atin. Ang gusto niya po ay lumakad po tayo nang naaayon po sa pangako po niya. Amen po ba? At kung ano po yung kalooban po ng Diyos, yung po yung dapat na gawin po natin or lakaran po natin. At ang unang dapat po natin gawin, ang sabi po sa John chapter 1 verse 1, In the beginning was the Word. For your information, yung pong salitang Word, dito po ay si Jesus Christ po yung Word na sinasabi. At pag sinabi po nating word, it is logos in Greek. Now, kapag sinabing logos, it means wala pa po or wala pa, hindi pa nagaganap or plano pa lang, nasa isip pa lang po ng Diyos. So take note, nasa isip pa lang, plano pa lang. So sa madaling sabi, wala pa ang ating Panginoon sa Old Testament. Malinaw po yan ha. Wala pa po si Jesus Christ sa Old Testament. It is just in the mind of God. O ibig sabihin, nasa isip pa lang po siya ng Diyos na magkakatawan tao po siya through the Lord Jesus Christ in the New Testament. Bakit? Dahil kung si Jesus Christ po ay nasa Old Testament na, lilitaw, dalawa po ang Diyos. At hindi po pwedeng maging dalawa po ang Diyos. Isa lang po ang Diyos. At yan po ang malinaw na sinabi po ng Bible. Amen. However, ang isa pa pong ibig sabihin niyan ay walang ibang pinaka-the best na paraan para magsimula kundi po sa salita ng Diyos. Bakit ko po sinabi? Unang-una, all things are created by God sa pamamagitan po ng Kanya pong mga salita. Pangalawa, the world and the heavens are created by God sa pamamagitan din po ng Kanya pong mga salita. Well, pangatlo, all the people in this world, together with their hardships or our hardships, and all the solutions to their troubles or problems, ay nandyan din po sa salita ng Diyos. Sino po naniniwala doon? Most of all, pang-apat, the past, present, future, condition ng mundong ito, ay nandirito rin po sa salita ng Diyos. Sa Word of God pa rin. Kaya, how then can we say or we are going to separate from the Word of God? Paano tayo hihiwalay sa salita ng Diyos? Kung nandirito na lahat ng kailangan ng tao sa mundong ito. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng humiwalay po ang tao sa salita ng Diyos. Hindi po pwede. Bakit po? Dahil once na humiwalay ka sa salita ng Diyos, ay para kang humiwalay sa Diyos. Sapagkat sa simula pa lamang or sa pasimula pa lamang, nandun na po yung salita at kasama na po ang Lord. At ang salita po ay ang Diyos. However, ito po nangyayaring global economic crisis po ay nandirito rin po sa salita ng Diyos. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala at ikatakot. Yes,
we may be affected, pero hindi po tayo kasali. Sino po naniniwala doon? Hindi po tayo kasali. Bakit ko po sinabi? Back in the Old Testament, brothers and sisters, sa book of Exodus, before the Israelites left Egypt, which is the type of the world today, ayaw po silang payagan ng Pharaoh, alam natin ang storya, na lumabas ng Ehipto. So that means, kontrolado po sila ng Egyptians. At ganyan din po ang mundo sa atin. Ayaw tayong pakawalan. Ang gusto niya, kontrolin po tayo. Kaya ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Nagpadala po siya ng iba't ibang klaseng mga salot. Pero kung mapupuna po ninyo, may salot sa Egypt. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi po kasali sa salot na yon. Amen. Nagpadala po siya ng salot ng dilim. Pero dun po sa lugar ng mga anak ng Diyos, may liwanag. Imagine, may liwanag. So, ibig sabihin, sa labas madilim, pero sa Diyos may liwanag. At pag meron kang Diyos, may liwanag ka. Sigurado po yun. Ano pa? Nagpadala ng locust. Ano nangyari? Tinupok yung mga Egyptians. Pero kahit isang locust ay wala po dun sa mga anak ng Diyos. Hindi lang yan. Nagpadala pa po ng mga palaka, di ba? Pero dun po sa mga anak ng Diyos, ni isang palaka wala. Bakit? Hindi po sila kasali. Hindi po tayo kasali. Pastor Lord, if that is the case, hindi pala tayo kasali. How come dumadanas pa din ng hardships ang iba? Brothers and sisters, bagamat tayo'y apektado kasi nasa mundo po tayo pero hindi tayo kasali. Maliban na lamang kung gusto mong sumali, kung gusto mong makijoin, ikaw ang bahala sa buhay mo. Pero naniniwala po ako na hindi po tayo kasali. Now, bakit ko po sinabing hindi po tayo kasali? Sa Matthew chapter 15, there was this Canaanite woman. Perhaps, she heard about Jesus Christ. Na itong Kristong ito ay nagpapagaling. But she was an unbeliever. Back then, hindi pa niya kilala si Kristo. Naririnig lang niya yung balita sa ating Panginoon. Kaya po sa Matthew 15:22, sabi rito, "And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed." So dito po mababasa po natin na ganun po katindi yung pangangailangan ng babae. May sakit yung anak niya Pero bakit po nagmamakaawa siya ng gusto sa Matthew 15:23? But he answered her, not a word. Imagine, hindi po sumagot ang ating Panginoon. Pero, ang sabi po ng Jeremiah 33:3, "Call to me and I will answer you." Paano nangyari yun? Si Lord hindi sumasagot nung pagkakataong yun. At this moment, yung babae, nagmamakaawa. Umiiyak yung babae. If I'm not mistaken, lumuhod pa po yung babae sa ating Panginoon. Pero, tahimik pa rin ang Lord. Hindi pa rin tumutugon ng ating Panginoon. At nung nagpupumilit po yung babae, ano po ang sabi na ng Lord? Matthew 15:24. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Ang sakit, di ba? Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo in our modern days, brothers and sisters, siya po ay tumutulong lamang doon sa mga anak ng Diyos. Pastor Lud, ang ibig bang sabihin ng mga tao ay hindi po anak ng Diyos? For your information, lahat po ng tao ay nilalang po ng ating Diyos. But unfortunately, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po. Truth be told, yun lang pong nananampalataya kay Jesus Christ at hinugasan po ng dugo niya, yun lang po ang anak ng Diyos na masasabi. Sa panahon po natin ito. Kaya mapalad po tayo dahil tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Mga kapatid, dahil pag hindi ka po anak ng Diyos, malamang kaysa sa hindi, ay hindi po makakakilos ang Diyos sa buhay mo.
Moreover, sa Matthew 15:26, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Ano po ibig sabihin? Kapag hindi ka anak ng Diyos, ay hindi ka kasali sa children's bread. Yun po ang mabigat. And that is the sad truth about it. Kaya kung tutuusin, nakakahabag po yung mga tao na ayaw po tumanggap sa ating Panginoon at inuusig pa ang salita ng ating Panginoon. Why? Ganito magiging sitwasyon po nila kapag ayaw pong tumanggap sa ating Panginoon. Wala kang karapatan sa children's bread. Eh kung ganun, saan po sila kasali? Unfortunately, kasali po sila sa puot po ng Diyos. At yan po ang kondisyon sa mga tao na hindi po tumanggap at kumilala at hindi po anak ng Diyos. Kaya nga panay ang sabi ng ating Panginoon, come unto me, lumapit ka sa akin. Why? Sapagkat pag ikaw ay lumapit po sa Kanya, tumanggap ka po sa Kanya, doon ka pala magkakaroon ng karapatan sa children's bread. Yan po ang reality. Doon pa lang, pag tinanggap mo siya, pag nagpabautismo ka sa Kanya. Kaya kapag hindi ka po anak ng Diyos, ay hindi ka kasali ngayon sa children's bread. Kahit magmakaawa ka pa sa harapan ng Diyos. Nakita niyo naman po yung babae. Pero pinasasabi po ng Lord po sa atin, pagdating sa children's bread, hindi mo na kailangan magmakaawa at umiyak pa sa harapan po ng Diyos. Hindi na. Ang tatay po natin ay nagbibigay po ng children's bread at bibigyan ka po ng children's bread dahil anak ka nga po niya. Wala kayong makikitang anak na magmamakaawa pa sa tatay niya, tay, pakainin mo ko. Parang awa mo na, tay. Bigyan mo ako ng pagkain. Hindi po ganun ang Diyos natin. Ang tatay po natin, kapag anak po niya, ibibigay niya or binibigay po niya yung bread. Dahil meron po siyang karapatan. Yung anak niya, merong karapatan doon sa bread na yon. Kaya nga sinabi sa Matthew 7:9-11, or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, humingi ng isda, will he give him a serpent? Bibigyan mo ng ahas, isda ang hinihingi. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ibig sabihin ko, yung masamang ama, masama na yun. Marunong magbigay ng mabubuting bagay, good gifts ang sinabi rito sa kanyang anak. How much more yung tatay mo na nasa langit kung hindi ka bibigyan yan? Meaning, meron pong exclusive na provision po na nakalaan po para sa anak ng Diyos, para sa atin. Kaya kahit oras po ng krisis, huwag kang mag-alala, kakain ka. Kakain ka. Why? Merong children's bread na nakalaan para po sa atin. Meron. I remember Jacob at yung kanyang pong mga anak. Noong nagkaroon po ng gutom sa buong mundo, tagutom, famine sa buong mundo, mayroong pera si Jacob, pero wala po silang mabilhan na pagkain. Pero hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Ano po nangyari? Bumili po sila ng pagkain sa Egypt. Why? Ang may hawak po ng storehouse ay anak ng Diyos. Wala kayo na po na oras ng krisis noon. Pero ang may hawak ng storehouse, yung anak ng Diyos. At yan po ang gusto ng Lord mangyari po sa atin. Naniniwala po ba kayo na kayang gawin po ng Diyos na kahit oras po ng krisis, tayo po ang may hawak ng storehouse? You just have to believe, my friend. Why? Ngayon pa lang po nangyayari na. Bakit ko po sinabi? For your information, antindi po ng preparation ni Joseph bago niya nahawakan ng storehouse. Dumanas po siya ng katakot-takot na persecution. Take note, sa sarili niyang mga kapatid. He was in prison. Lahat ng hirap, dinaanan o dinanas niya. But after all those struggles and hardships, siya po ang pinahawakan ng storehouse. Si Joseph po was a typology of Jesus Christ, a New Testament.
Ang ating Panginoon, dumanas po siya, pinako siya sa kamay at paa ng mga nagkaroon ng lahat, nilatayan sa likod. Dinanas po ng ating Panginoon, namatay po ang ating Panginoon, pero nung siya po'y nabuhay na magmuli, doon naman po na kumpleto yung gospel, at nung tumanggap po tayo sa Lord, hindi lang po yung kaluluwa ang naligtas po, pati po sa sakit. At hindi lang po yan. I just want you to know ng isa po sa dahilan kaya po siya namatay or pumayag po na mamatay sa cross of Calvary dahil hindi lang po para iligtas po ang ating kaluluwa, but rather para iligtas din po pati yung bulsa po natin. Pati yung finances mo iligtas. Kaya nga po kung babalikan natin si Jacob, tagutom po sa buong mundo. Hindi sila naapektuhan eh. Bakit? Hindi po sila kasali sa krisis. Ganyan din po sa atin. Hindi tayo kasali. Why? Meron tayong children's bread na anytime makukuha mo sa Diyos at may karapatan ka. Moreover, ano po ba ang ibig sabihin ng Lord sa children's bread? In Matthew 6:11, give us this day our daily bread. Take note, daily bread. Ano po mapupuna po ninyo? Ang sabi, daily. Ibig sabihin, day-to-day living. Or on a daily basis. Yung hinihingi mo na ibibigay ng Lord sa'yo. Kaya po sinabi niya, bakit tayo nag-aalala para sa bukas? But rather let tomorrow worry about itself. Meaning to say, araw-araw, bibigyan ka. Every day, susuplayan ka. Araw-araw, susustentuhan ka ng ating Panginoon. Araw-araw, ipro-provide niya. Bakit ko po sinabi? Ilan po sa atin dito, 10 taon na o perhaps more than 10 years ka na sa pananampalataya? Kahit minsan panay ang reklamo po natin, pero nakakaraos ka. Ilan sa atin dito, ilang taon na po ang crisis na lumipas, and ilang crisis na lumipas, pero kailan ka nang hingi ng pagkain? Ilan sa atin dito, ni minsan, hindi mo naranasang matulog sa bangketa. Ilan sa atin dito, more than 10, 15 years na, hindi mo naranasan na nakahubad ka, na naglalakad ka sa kalsada, sa kalye, wala kang damit. Wala kang maisuot. Kailan nangyari sa iyan? Naniniwala po ako na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Why? Meron kang daily bread. Ibig sabihin, sustentado ka. Provided ka na Panginoon. Provided ka na nanggagaling doon sa itaas. Dahil nasa iyo ang daily bread na yan. Pero, hindi po ibig sabihin na provided ka ng ating Panginoon ay hindi ka nakikilos. Hindi ka na magtatrabaho. Hindi ka na magsusumikap. Dahil pag hindi ka nagsumikap, walang darating po sa atin. Amen po. Meaning to say, bibigyan ka po ng source of income ng Panginoon o paparaan para mabuhay ng ating Panginoon. Para may pagkain ka sa araw-araw. Kaya nga daily bread. Kaya sinabi po sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Pag sinabi nating ask, unang-una, it is pleading for something. Katulad po ng isang pulube. It is coming to God with our needs. Yung pangangailangan natin, lalapit tayo sa ating Panginoon. Nakatulad po ng isang bata na lumalapit po sa kanyang ama. Second, pag sinabi po natin seek, it means as if we have lost something of value. May nawalang mahalagang bagay sa iyo. At nagkaroon pa ng element of responsibility na hindi po lang basta tayo po'y humihingi passively sa ating Panginoon. But rather, involved po tayo doon. So what God is doing, what God has revealed. So meaning, meron po tayong gagawin on our end, on our part. For example, nagpe-pray ka para magkaroon ng trabaho. Anong gagawin mo? Ay di ba mag-a-apply ka online? Sasubmit ka ng resume mo? Maghahanap ka ng trabaho sa madalit sabi ng mga available positions.
Nananalangin ka pagpalain or magkaroon ng pera. Ano gagawin mo? Lalabas ka, gagamitin mo yung mga skill set mo. Kung ano man ang gift na meron ka para mag-generate ka ng income. Amen po ba? Thirdly, sabi ng Bible, Matthew 7:7, Knock, ibig sabihin, as one that desires to enter sa isa pong bahay at patuloy siyang kumakatok at hindi po siya susuko hanggat hindi po siya pinagbubuksan. Until somebody opens the door. So, ibig sabihin, tatanggap ka ng bread. Kaya lang, bakit hindi makuha ng iba ang daily bread? Yan ang problema. Ang iba, wag po kayo magagalit. Ang iba, meron ng trabaho, binibigay. Kaso ayaw tanggapin. Bakit? Gusto po mataas ang posisyon. Parang dumahimik kayo, no? Na naman si Pastor Lud, minsan lang magturo. Banat na naman, no? Hindi ko po masisi ang iba, no? Lahat naman po tayo, even I myself, no? Kung tutusin, maghahangad po tayo ng magandang posisyon. Pero naniniwala po ako kung mag-uumpisa ka muna sa ibaba, magugulat ka, unti-unti aangat ang posisyon mo. Bakit ko po sinabi? Bago po tinubos ng Diyos ang kasalanan po natin, ang sabi ng Bible, nagpakababa muna ang ating Panginoon. Nagpakaalipin muna ang ating Panginoon para matubos po tayo. Ano po ibig sabihin? Meaning to say, nagsimula muna siya sa ibaba. Meaning, kung hindi lang tayo magiging choosy masyado. Kasi minsan napaka-choosy, no? At daming opportunity po sa labas kahit mayroon pong crisis. Bakit? May bread nga tayo. May nakalaan nga para sa'yo. Meron, ibibigay ng Diyos yan. Tanggapin at pagtiyagaan na lang po at pagsumikapan mo na lang. Ang iba naman, paano ko gaganahan, Pastor Lud, magtrabaho? Kakarampot lang yung kinikita ko. Tama nga naman, no? Tanong, alin po ang mabuti? Yung karampot or yung maliit or yung wala? Yung karampot. Kayo na rin ang sumagot. Bakit? At least meron. At least meron. Na kung wala ka talaga makikita for the meantime, di pagtiyagaan mo muna habang naghahanap ka. Kahit maliit, may kita ka, at least nakakabawas ka sa panggastos sa pamilya mo. Nakakabawas ka ng panggastos para sa sarili mo. Yun man lang na isalba mo. So ano ibig sabihin? Blessing pa din yan ng Lord. Kaya lang nga kung minsan, ayaw po kasi natin tanggapin. Tapos ang masakit, nagre-reklamo pa tayo. Brothers and sisters, I just want you to know, permit tayong mayroong blessing sa ating Panginoon. Why? Because we have the children's bread. Yan po'y nakalaan para sa'yo dahil anak ka ng Diyos. Anak ka ng tatay mo. Paano yung Pastor Lud? Kung aasa na lang po tayo sa children's bread, hindi na tayo aasenso. Who told you so? For your information, si Abraham po umasenso. Si Moses po umasenso. Si Jacob po umasenso. Even the disciples. At kapag sinabi pong asenso, hindi ko naman po sinasabi na yayaman po tayo. Brothers and sisters, ang ibig po sabihin ng pag-asenso ay kung yung makakaangat ka sa buhay. Nabibili mo yung mga pangangailangan mo. At nabubuhay ka na maayos. Baka po kasi ang iba po, ang iniisip nila na pag-asenso or definition ng pag-asenso, yung yumayaman ka ng todo. Sinabi po ng Bible, ang naghahangad yumaman ay mapapahamak. Alam niyo po kung bakit? Dahil aside sa children's bread, meron pa pong iba't ibang klase ng bread na nandirito po sa mundong ito na kailangan po nating iwasan. Ano-ano po yan? First, the bread of wickedness in Proverbs 4:17. For they eat the bread of wickedness. Ano po ibig sabihin ng bread of wickedness? Yan po yung bread na inalok po ni Satanas sa ating Panginoon nung nag-fasting po ang ating Lord. Ang sabi ni Satan sa kanya, nakikita mo ba yung bread ng sanlibutan?
ibibigay ko yan sa'yo kung sasambahin mo lang ako. Yan yung bread ng world na inoffer ni Satanas. Kaya daw sabi ni Satan sa Lord, kung ikaw talagay anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong batong ito. Tanong, ginawa bang tinapay ni Jesus Christ? Hindi. Bakit hindi po ginawang bread ng Lord? Dahil alam po ng ating Panginoon na yung bread po na kailangan niya ay hindi po kay Satanas manggagaling, hindi yung bread of wickedness, kundi yung bread na nanggagaling po sa langit. Kaya niya hindi ginawang tinapay yung bato. Sa langit po galing. Ganyan po kadelikado yung bread of wickedness na tinatawag. Why? The second kind of bread na dapat po natin iwasan, Proverbs 20:17. Bread gained by deceit is sweet to a man. Ibig sabihin, meron pong bread of deceitfulness or bread of deceit. Matadaya daw po tayo. Bakit ko po sinabi? Kapag bread of deceitfulness, ang iba ano nangyayari? Lumalayo na po sa pananampalataya. Kaya yung iba hindi lumalago sa pananampalataya. Ang iba merong reservation sa pagsaserve sa ating Panginoon. At ang mabigat, hindi po Diyos ang priority. Ingat po. Baka bread of deceitfulness po yan. Na hindi natin namamala, hindi natin alam. Ang iba nadadaya na po. Nadadaya na siya sa maling prioridad ng buhay. At ilan na po nawala po sa pananampalataya dahil sa bread of deceitfulness. Kaya nga deceitfulness. At kaya po yan po yung bread na nakapagpapalayo po o nakakapagpahiwalay po sa atin sa Diyos. For your information, si Moses po ay inofferan po ng maraming bread. Pero sa kabila ng ito, lalo po siyang napalapit sa Diyos. Binigyan po siya ng bread sa Egypt or binibigyan siya rather ng bread sa Egypt. Pero hindi niya po tinanggap. Why? Alam niya the bread of wickedness at deceitfulness po yun. Kaya hindi niya po tinanggap. Pero ang tinanggap niya po, yung bread po mismo na nanggagaling po sa ating Diyos na buhay. Yun po ang tinanggap niya. What about Jacob? Nagtatrabaho magmula umaga hanggang gabi. Pero, mga kapatid, ang init pa rin sa pananampalataya. Kaya nga sa kanya nanggaling yung 12 tribes of Israel. Why? Take note. Children's bread. Yung mas trinabaho niya at inuna niya. At hindi po yung bread of wickedness and deceitfulness. Moreover, the third kind of bread na kailangan po nating iwasan is found in Psalms 127 verse 2. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. For your information, the bread of wickedness together with the bread of deceitfulness, ang resulta po nito is the bread of sorrows. At makikita po yan sa bandang huli. At the end of the day, yung bread na yan na hindi ka matutulungan. Pero, puro kapighatian. Why? Hindi naman po bread nang galing sa Lord yan eh. Kaya anong mangyayari po? Pang-apat na bread na kailangan iwasan. Psalms 85. You have fed them with the bread of tears. It becomes a bread of tears. Ibig sabihin, puro luha, puro pasakit ang mangyayari sa bandang dulo, sa bandang huli, pag hindi po tayo nag-ingat at hindi po tayo umiwas. Always remember, ang sorrow at luha po, at the end of the day, doon mo palang marirealize, makikita. Kaya ngayon pa lang po, pinapaalalahanan po tayo ng Diyos, pinag-iingat po tayo ng Diyos. Again, yung bread ng mga yan po yung bread na nakapaghihiwalay po sa atin sa Diyos. Brothers and sisters, I just want you to know that we are in the last of the last days. Anytime pwedeng bumalik ang ating Panginoon. Kapag tayo po'y inabot po ng Lord, na dyan po tayo nakafocus, siguradong iwan po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Iwan tayo sa rapture day. Kaya nga pinasasabi ng Lord po sa atin, ang bread na kailangan po natin ay yung children's bread.
Yung children's bread. Now, ano po ang pagkakaiba ng children's bread sa apat na bread na yan na kailangan nating iwasan? Psalms 105 verse 40. The people asked, and he brought quail and satisfied them with the bread of heaven. Ibig sabihin, yung children's bread po ay nagbibigay po ng satisfaction, ng contentment, nakukontento ka. Pag galing po sa Diyos, pag children's bread, satisfied ka. Kapag kinain mo, satisfied ka. Kapag kinain mo, nabubusog ka. Pag kinain mo, nagiging okay ka. Hindi ka na nagke-crave for more. That is the bread of heaven. Pero kapag kumikita ka, tapos gusto mo pa more and more and more and more, nagke-crave ka pa na higit pa, baka hindi na po sa Lord yan. Hindi mo na mamalayan, bread of wickedness na pala yung pinipilit mong kayurin, bread of deceitfulness na, or sorrows. Tapos magiging tear sa bandang huli pala yan. Hindi mo alam. Why? Ang linaw na sinabi ng Bible Ang bread daw ng Lord, nagbibigay ng satisfaction. Pero pagka naghahangad ka pa more than, masyado ka pang naghahangad, ibig sabihin wala kang satisfaction, hindi ka satisfied. At madalas po, kapag satisfied ka, di ba ano sinasabi natin sa ating Panginoon? Lord, thank you. Sobrang thank you, Lord. Alam ko sa iyo galing ito. Pag pinagpala ka, take note, kahit kapiraso, kahit konti. Anong ginagawa natin? Gino-glorify mo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat. Kahit maliit lang to, alam ko sa iyo nang galing to. Salamat, Panginoon. Alam ko, ikaw pa rin na nagpo-provide sa amin. Araw-araw. Hindi mo kami ginugutom, hindi mo kami pinababayang. Bakit? Sa Diyos galing Kapag ano nararamdaman mo, di ba satisfied ka? Why? Nandun yung joy sa'yo. Hindi ka na naghahangad for more. Maliban na lamang kung bigyan ka pa po ng ating Panginoon. Gusto pa ni Lord na i-bless ka ng ating Panginoon. Wala kang magagawa doon. Gusto ni Lord i-bless ka more Pero yung maghahangad ka more, baka hindi na po children's bread. However, bakit po nakapagbibigay ng satisfaction yan? Nasabi po sa Psalms 104 verse 15. And bread which strengthens man's heart. It is the bread of strength. Meaning ito daw po yung bread na nakapagpapalakas po ng puso ng tao. At pag sinabing lumalakas po yung puso or nakakapagpalakas po ng puso, naniniwala po ako pati pananampalataya po natin ay lumalakas din po kasi malakas po yung puso mo. And I just want you to know na ang bread po ng Lord, kapag tinanggap mo, lalo kang mapapalapit po sa ating Panginoon. Dahil nag-i-strengthen daw nga po ng ating po mga heart. Kaya lalo kang napapalapit po sa Diyos. Pero kapag yung bread na dumarating sa'yo, nagpapahina ng pananampalataya, nagpapalayo sa'yo sa ating Panginoon, ibig sabihin, hindi po sa Diyos galing yan. Pero yung children's bread, kapag dumarating sa'yo, nagpe-praise the Lord ka, kahit may pinoproblema ka pang iba, dahil alam mo, magpo-provide na naman ng Lord sa'yo. Araw-araw, ibibigay niya sa'yo yung kailangan mo, nagpapasalamat ka pa, satisfied ka, maligaya ka, malakas ang puso mo, at ang priority mo, ang Diyos pa rin po. Brothers and sisters, kaya nga po ang gusto ng ating Panginoon, yung children's bread po ang ibigay po sa atin Dahil ayaw niya po na mapahiwalay ka sa Kanya. Ayaw niya. Kaya yan po ang binibigay niya sa atin para sigurado, dikit na dikit po tayo sa Kanya or dikit tayo ng dikit sa Kanya. Hindi po tayo lumalayo, kundi mas lalo tayo nagiging close sa ating Panginoon. Closer and closer and closer and closer and closer to God. If you remember si David po, nung una mga kapatid, shepherd lang. Pero sa bandang huli, naging hari. Ano ibig sabihin? Ang gusto ng Panginoon, umasenso po tayo. Kaya lang ulitin ko, ang pag-asenso sa Lord po dapat nanggagaling. Sa Kanya po, hindi po sa atin. At yung bread po na ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi po yung contaminated bread. Hindi po. Hindi po yan, di ba yung tinapay, pag na-expire po siya, inaamag. Nagkakamold. Yan po yun ang gagaling sa langit, yung bread na yan. Na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Because in John 6:33, for the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Ibig sabihin, ang bread na binibigay po sa atin ay nagbibigay ng buhay sa sanlibutang ito. Imagine that. And it is the bread of God. In fact, sa John 6:35,
And Jesus said to them, I am the bread of life. I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who shall believes in me shall never thirst. Ano po ibig sabihin? Siguraduhin po natin na yung pong bread po natin ay makukuha po natin na galing po sa langit sa pamamagitan po ng kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Because He is the bread of life, kung saan hindi ka na magugutom muli, hindi ka na mauuhaw muli. Kaya nga satisfied ka kontento ka Bakit? Children's bread yan. At siya yun mismo, yun ang binibigay niya sa'yo. Ibig sabihin, mga kapatid, to cut the story short, dapat yung bread po na yan, ang asamin po natin, ang gustuhin po natin. Yung bread na lalo kang mapapalapit po sa Diyos. Yung lalo kang iinit sa pananampalataya. Yung lalo mong gugustuhin maglingkod sa Diyos. Sa madalit sabi, hindi po lahat ng bread ay children's bread. Kaya bilang anak po ng Diyos, dapat po na i-distinguish po natin kung saan po o alin po dito ang children's bread. At alin po dito yung bread na dapat nating iwasan. Simple lang naman Basta yung bread na nanggagaling po sa Diyos, yung children's bread na yan, ilalapit ka sa Diyos. Pag yan inilalayo ka, hindi yan children's bread. Sa madalit sabi, tinuturuan po tayo ng Diyos na magtiwala po sa Kanya at ang gusto niya, sa Kanya ka lang umasa. At pinasasabi po ng Lord, yung lahat ng umaasa sa Kanya, hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibigo at hindi ka bibiguin ng Diyos. Why? May children's bread ka. And since ginagaransya ng Diyos na meron tayong children's bread, ay kailangan pakita natin sa Diyos na ang kagalakan. Dapat masaya ka, may children's bread ka, tapos ganyan na itsura mo, tignan mo yung katabi mo. Dapat masaya tayo. Bakit? May children's bread ka. Dapat sumisigaw ka, tumatayo ka, tumatalong ka sa kagalakan dahil alam mo, araw-araw susuplayan ka ng Diyos. Araw-araw ipoprovide ng Diyos ang kailangan mo. Araw-araw pakikinggan ka ng Diyos dahil meron ka bread, may exclusive bread na para sa'yo na hindi ka na magugutom muli, na hindi ka na mauuhaw muli dahil siya po ang bahala sa buhay mo. Siya ang aasahan mo, wala na pong iba. Kaya sa araw na ito, pakita mo sa Diyos, pasalamatan mo ng Diyos. Bakit? Anak ka ng Diyos at meron kang children's bread. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Panginoon for His wonderful message about the children's bread. At bilang mga Kristyano, mga kapatid, lagi po natin tatandaan na kailangan isa puso at itanim po natin sa ating po mga isipan ang mga bread na dapat po iwasan. Ano-ano po yan? Which is the bread of wickedness, yung pong bread of deceitfulness, sorrows, and tears. Ang hangarin po natin ay yung pong makuha po yung children's bread na nagmumula po sa ating Panginoon dahil ito po yung tinapay na nagbibigay sa atin po ng satisfaction, making it the bread of heaven. Ito din po yung nagpapalakas po sa ating mga puso, yung pong bread of strength, at ito din po yung nagbibigay po ng buhay sa mundo, or yung pong the bread of God. Kaya let's earnestly pray, brothers and sisters, na hindi po tayo mahiwalay sa ating Panginoon. Now, meanwhile, to all our first-time viewers, batid po ng Panginoon, ng iba po sa inyo ay nagugutom, nauuhaw, ang inyong spiritual, lalong-lalo na po. And tonight, narinig po ninyo ang mensahe tungkol sa ating Panginoon, who is the bread of life. Na siya lamang po ang makakapagpuno ng kakulangan at nararamdaman po ninyo sa inyong mga buhay. But all you have to do is to accept Him as your Lord and personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi natin salvation, ano sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved. Ulit ko, by which also you are saved. If you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried,
and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung pong death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po, the question is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Once na tayo nanampalataya, once na tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po, the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ." Ulitin ko ang sabi, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong nagawang kasalanan, ang dami mong nagawang kapalpakan, or mabigat yung nagawa mong kasalanan, or ikaw na yung pinakamasama at maruming tao sa balat ng lupa, believe me, for as long as nandun po yung genuine repentance, dahil dyan po nakatingin ng ating Panginoon, yung pong taos puso na pagsisisi, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins, or patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Yan po yung unang step, we need to repent. So dyan din po papasok yung pong death to sin. Now second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismon sa tubig, o ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore, we were buried with Him through baptism into death." Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman natin ang ating mga kasalanan kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan pinipilit natin magbago, 1, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, babalik tayo sa dati, tapos pipilitin mo na naman mabago, sa susunod na panahon, babalik ka na naman ulit sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses, para makapagbago po tayo ng lubusan. At yan din po, yung magpapaalala po sa atin para makasunod naman po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. Please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin to, nandun yung taos puso na tayo po humihingi ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng ating po mga kasalanan, sa lahat ng ating po mga pagkakamali. Habang binibigas nyo po ang panalangin to, so please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako
sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise. Andyan po ang ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So bilang pagtatapos, mga kapatid, muli tayo po yumuko. Tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Tayo po yung magpasalamat po sa Kanya. Lord, we thank you so much for this wonderful message, Panginoon. Salamat sa paalala mo. Salamat, Lord, that we know na kami po ay meron pong children's bread at may nakaalaan po para sa amin. Huwag mo kaming hayaan na, Lord, na ma-lead sa bread of sorrows, sa mga bread na hindi magaganda, Panginoon, sa aming mga buhay. Kundi, Panginoon, yung children's bread, Panginoon, ang makuha namin at mapa sa amin, Panginoon, at huwag mo hayaan na kami mapahiwalay sa iyo, Panginoon. Basbasa mo ang bawat isa, Lord, and we look forward sa susunod na linggo, sa mga ituturo mo po sa amin, Panginoon, and continue to bless us all throughout the week. Maraming salamat. Ito po isang dalangin namin sa dakil at matamis sa pangalan mo. In Jesus' name, amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you and to God be all the glory.